Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. Guys, another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid. Kung meron kayong mga katanungan dyan, comment nyo lang para sa mga next topic natin. Spirit guides, send me messages. Anong love connections at mga aral sa buhay pag-ibig ang nais yung ipabatid sa amin? Spirit guides, send me messages. Anong love connection ito? The World. Three of Wands. Nine of Wands. Four of Cups. Knight of Pentacles. King of Wands. Page of Wands. Six of Wands. Nako, merong involved dito, LDR. So, malakas ang energy ng mga fire sign. Dahil maraming wands dito. Okay, somehow, ang nangyayari lang sa'yo ay Four of Cups. You're still dwelling with the person in your past. No, parang doon ka lang nakatuon sa nakaraan mo, sa mga nangyari sa yung failed relationship. Doon ka lang nakatuon pa rin sa taong yon kahit wala na kayo, kahit wala na kayong communication. Totally stop ng inyong connection, putol na pero yun pa rin. Na parang ang dami dyan sa paligid mo ang nais na makapasok dyan sa puso mo pero hindi mo sila pinapansin. Meron dito, parang masyado ka nagiging overprotective sa sarili mo. Kasi ayaw mo na masaktan muli. Kaya naman, you build walls dyan sa sarili mo, dyan sa puso mo, na kahit yung ibang mga taong nais na handugan ka ng isang, sabihin nating romantic relationship, ay hindi mo basta-basta ine-entertain kasi ayaw mong masaktan. Siguro sa sobrang sakit na naranasan mo, naramdaman mo dun sa yung nakaraang relasyon, sobra kang naging mailap at sobra kang takot magmahal. Pero somehow, mapapag-isip-isip mo yan na eto muna, meron ditong Page of Wands. Gusto mo munang gawin yung mga bagay para sa sarili mo. No? Gusto mo munang mag-explore. Gusto mo mag-travel. At sa pagpunta mo sa mga lugar na kung saan ka nagta-travel, doon, merong isang tao na darating sa buhay mo na hindi mo siya parang mariresist. Hindi mo siya matatanggihan kasi sobrang napaka-gentle niya at talagang yung connections ninyo ay kakaiba. Kaya naman yung mahuhulog ang damdamin mo sa kanya. Kasi parang ino-offer niya at nakikita mo sa kanya isang stable na relationship. Seryoso sa'yo tong taong to na maaring rin yan, passionate din niya. So, isang tao na masasabi mong seryoso, passionate, independent, na matatag, mature, diba? At doon muling sisigla ang puso mo at maaring muling magtitiwala ang puso mo at magiging successful ang connections ninyo. Ibig sabihin talagang itong taong to,
siya uli ang makakabihag sa damdamin mo, which is maaring makilala mo siya while traveling around. Not necessarily around the world, but sa iba't ibang lugar. Kung nasaan ka, ako nandito ka sa Pilipinas, di ba? Ako hindi man, nasa ibang lugar ka, nasa ibang bansa ka, doon mo mamimit yung someone na yan. Doon mo muling mararamdaman that there will be someone who is genuine. Yung totoo, yung hindi nagpapanggap, at merong mabuting intensyon para sa'yo. Kaya naman magiging successful ang connections ninyo. It will start as friends, then eventually magiging lovers kayo. Kasi mararamdaman mo sa kanyang totoo siya. Six of Pentacles, meron kayong give and take relationship. Two of Cups. Ayan o, magiging kayo. Muli mong bubuksan ang puso mo. Meron ditong the Fool. Ibig sabihin, ready ka na to take the risk sa isang relasyon, na muling pumasok sa isang relasyon. And enough na because you have waited so much for that kind of person at tumating na yung perfect timing para sa inyo. So para sa iba na hindi na naniniwala sa true love, dahil sobra nasaktan sa nakaraan, there will always be a perfect timing for everything. Alam nyo, kailangan lang, you don't have to forget, because kung ano yung naranasan mo in the past, you learn from it. All you have to do is to forgive yourself, forgive that person that hurts you, because God forgives us for whatever sins that we had. Pinapatawad tayo ni God. So all you have to do, kahit anong sakit pa man yan, is for you to forgive the person that hurts you. Forgive them for your peace of mind, and so that you also release that kind of energy of resentment, of pain, of hurt, of anger. You release that, and you will have peace of mind, and it will open up your heart for so many blessings. Mahirap? Yes. Diba? Kasi lalo na pag naaalala mo yung tao yung ginawa sa yung pananakit, diba? Parang gusto mo na siyang patayin. Nanggigigil ka na o naiiyak ka na sa galit. Pero hindi makakatulong sa'yo yan. Release that pain, release that anger, that resentment, that sadness, loneliness. When you release those kind of energies, mag-o-open up ang heart mo for the energy of love. At siyan darating yung tamang tao para sa'yo. Maniwala ka. Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Ayan o. Give thanks for the blessings of love na darating talaga sa buhay mo. Deserve mo yan. But all you have to do para mag-open up yung blessings of love, forgive. Okay?
magiging ready ka na to take the risk to love again. At from your past relationship, may mga lessons ka nang natutunan doon na somehow maaring mo apply sa bago mong pag-ibig. On how to handle relationship, on how to have a give and take relationship, and how to somehow, di ba, magkaroon ng respect, understanding, yung mga bagay na alam mo na kung paano i-handle. Ang dami. Kunin natin ang isa lang. Dance. Kick up your cute heels and move your glorious body. Feel the music and let loose. Sweat your prayers and twirl to your intentions. Every cell in your body will rejoice. Exercise is as important to your well-being as healthy eating and processing your stress and emotions. You can shake a tail feather alone, with friends, or with a passionate partner. Dance your gorgeous heart out. So, sayawan mo lang. Kung ano man yung dinadala sa'yo ng buhay, di ba? Dinudulot sa'yo ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. Sayawan mo lang. Ipagpag mo lang yan. No? Just like eating healthy foods, dance is a very natural and very helpful way for you to release that stress, to move your body. Is a good form of exercise. At sayawan mo lang, di ba? Sundan mo lang kung ano yung pinagdadaanan mo. Sundan mo lang yung tugtog ng buhay mo. Pero ang pinakamalaga, huwag kang mananatiling nakadapa. Every failure, bawat pagkabagsak mo, tumayo ka. Don't waste your time in procrastination. Don't waste your time na paprocrastinate ka. Wala na magmamahal sa akin. Na hindi ko deserve ang pagmamahal. Palagi nila ako niloloko. No, don't waste your time on those kind of energies. Okay? At mag-uumpisa yan through acceptance. Accept things na hindi mo naman kontrolado na. Let go mo na sa universe, kay God, yung mga bagay na yon. Forgive yourself. Forgive that person and ask forgiveness. Open up your heart to the blessings of love. And you will enjoy yung mga bagay na darating sa buhay mo. Mararamdaman muli na magmahal at pakamamahalin ka. May isang taong darating sa buhay mo. Just believe. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.